social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, PBBM kumpirmado na ayaw niya sa impeachment complaint laban kay BP Sara. So ang tanong ngayon, ano kaya ang gagawin ni Martin Romualdez at ng buong Kongreso? Yan guys, yan ang mainit natin pag-uusapan. Medyo national muna tayo ngayon guys, mamaya na si Yorge. So sa mga Esconian po, mga forever Esconians, mabuhay po kayong lahat. At medyo makialam tayo ng konti dito sa national issue dahil importante din to. Kaya dalangin ko po, nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya sa mga Esconians, saludo po ako sa inyo. So wait, yun na nga guys. Kahapon, di ba, na vlog natin na itong si Katunying nag-live nga na sinasabi niyang may nag-leak, di ba, na may nagbigay sa kanya ng isang text message na galing daw sa kay BBM. So dahil dyan, kahapon, di ba, talagang ang daming lumabas na balibalita, mga haka-haka. Ano nga ba totoo? Fake news ba itong si Katunying o hindi? Siyempre, marami lalo na yung mga BBM vloggers guys, di ba? Hindi sila pumayag sa ganyan. Sabi nila, fake news daw itong si Katunying. At mukhang hindi naman daw totoo. So, yun na nga. Tapos, kanina guys, in-interview. Actually, ambush interview itong si BBM. Kung totoo nga ba, kasi tinanong ng media, na kung totoo nga ba yung kumakalat na balitang pinipigilan niya yung pag-file ng impeachment complaint laban kay BP Sara. So panoorin muna natin guys yung mismong interview, tapos ituloy po natin ang ating reaction sa interview ni BBM. Alright? So narito na po itong si PBBM. Social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? So yun na nga guys, di ba, napanood nyo. So, kumpirmadong kumpirmado na mismo nga si BBM, ang sabi niya, because that's really my opinion. So, opinion daw niya yun, na hindi na kailangan na pailan ng kaso itong si BP Sara dahil ang sabi niya, maaabala lang o may istorbo lang ang Senado at ang Kongreso o yung Kamara guys, di ba? So, ang sabi niya, hindi man lang yan makakapagbago ni isang buhay ng isang Pilipino. So, opinion ni BBM yun. Kaya pagkatapos niyan guys, marami ng mga nadismaya. Lalo na yung mga BBM loyalists, di ba? O mga Marcos vloggers. Siyempre, inaasahan na nila na mainit kasi pinag-uusapan guys, di ba? Iba na yung sinasabi naman nitong si BP Sara. May mga pagbabanta na, di ba? Kaya marami ang nagulat sa kanyang pahayag na totoo pala yun. Yung kumalat na sinabi ni Katunying. Kasi nung nakarang araw, di ba, anong resback ni BBM? Hindi ko sabi niya, papalagang ko yan. Hindi natin babayaan yan, di ba?
Pero ngayon, ayaw daw niyang i-file ng impeachment itong si BP Sara. Kaya ang sabi ng mga Sara guys, ano sabi nila? Naduwag yun, weak leader talaga yan. Takot siya talaga kay Inday Sara. So, yun guys, medyo ano na naman ngayon, medyo nakakagulo na naman sila dahil sinasabi nga ni BBM na hindi na importante yan. 'Di ba? Magtrabaho na lang. Kasi alam naman natin, 'di ba, yung impeachment, kagaya nga ng sinasabi natin na sa history natin itong si Erap na patalsik siya dahil sa impeachment din. Kumbaga, sa political process ang nangyayari. Kaya sumunod din naman dito itong si Chief Justice na yumaong ito si Corona ay inimpeach din. So siguro tingin ni BBM na parang nakakabala nga lang talaga. Dapat magtrabaho na lang yung Kongreso. Pero siyempre, iba naman ang tingin ng iba. Guys, di ba? Kaya medyo maselan kasi at iba na yung pinagsasabi ni BP Sara. Kaya gusto ng iba ay talagang ma-impeach niya. Kaya ngayon, talagang iniisip nila kung ano ba talaga ang mangyayari. So ngayon guys, ang tanong, susunod ba itong si Speaker Martin Romualdez na tinatawag nilang tambaluslos, di ba? Susunod din kaya yung kanyang mga miyembro, yung mga kamara, dahil alam naman natin, di ba? Nangyayari yung Quadcom, mainit sila kay BP Sara, di ba? Kung marami silang mga pinaparatang na sa investigasyon ng Quadcom. Kaya dito natin guys, masusubok yung ating mga congressman. Dahil kung titignan natin sa ating saligang batas, magkahiwalay. Separation of power ng executive at saka dyan sa Kongreso o Legislative. At saka nung Senado, yung Kamara. Magkakaiba yan, saka yung Judiciary. So ngayon, dito malalaman, susunod ba sila kay BBM? Kasi sabi ni BBM, opinion lang yan yun. Kung siya matatanungin, ayaw niya ng impeachment. Di ba? Dahil para sa kanya, maaabala nga lang. So ngayon, papayag kaya ang lahat ng mga congressman na hindi impeach si Sara. Kasi once na may mag-file dyan, guys, doon tayo magkakasubukan. Kung ang mananaig si BBM ba? O yung mga kongreso, tatayo ba sila sa kanilang sariling powers, di ba? Na kung saan na minandato ng saligang batas. Di ba? Kung i-entertain yung impeachment, merong magpapile. Alam natin yung mga Makabayan Black yata. O sila Trillanes at ibang mga organization pa na gustong mag-file. Doon magkakaalaman guys kung i-entertain talaga ng Kamara at ng Kongreso. Di ba? Kung talagang pinapractice nila na pag-ayon ng presidente, sa kanila pwede naman kung isusulong nila. Diyan tayo magkakaalaman. Di ba? Kaya ngayon guys, may mga BBM vloggers medyo dismayado nga sa Pangulo dahil gusto nilang i-impeach itong si BP Sara. At sa mga maka-BP Sara naman guys, sinasabi nga nila na weak leader talaga. Hindi kakayanin si Sara kasi magagalit ang taong bayan. So tayo guys, bilang siyang skoy yan, di ba? Hindi tayo kumakampi kay BBM o kay BP Sara. Kung sino yung tama sa kanila, doon tayo. Di ba? Kung sino yung tama. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Di ba? Para kay Yorme yan, di ba guys? Kung magkamali man si Yorme, pwede natin siyang punain. Kasi mali naman talaga yun, di ba? Kasi pagka puro maling ginagawa at sa ngayon, panatiko na tawag sa'yo guys. Di ba? So kung ano yung para sa bayan, sana yun ang umiral. Kung ano yung para sa ikaunlad ng ating bayan, sana yun ang umiral. Kung ano yung para sa tao, sana yun ang umiral. Hindi yung politika lang dahil kampi-kampi lang sila, di ba? Dahil sumusunod lang sila sa presidente. Dapat gawin nila ang kanilang trabaho. Kung ano yung dapat, yun ang kanilang dapat nagagawin. Kasi alam naman natin guys, yung mga politiko, di ba? Magkalaban ngayon, bukas magkakampi na. Pero yung mga sumusuporta guys,
magkaaway pa rin. Di ba? Ganun po dapat sakyan po natin yung mga laro sa politika dahil nga nasa area tayo ng political vlogger. Kasi nga guys, kung hindi natin masasakyan, may hirap na sumunod sa politiko lalo na sa mga ganyan, di ba? Kagaya nangyari kay Yorme, di ba? Magkasangga sila ni Mayora, ni Hani Lacuna, pero anong nangyari? Humiling ang taong bayan na bumalik na si Yorme. So, kanino tayo ngayon kakampi? Natural kay Yorme. Kasi sigaw ng taong bayan yun eh. At nakita naman natin sa trabaho nila, di ba? Kung sino yung magaling, sino yung pinuri, di ba? Kung sino yung mabilis kumilos. So, kaya para sa atin, doon tayo sa tamang tao, kundi si Yorme, di ba? Bagamat national ang issue natin, pinapaliwanag ko lalo na sa mga school yan, yun po dapat natin gawin. Di ba? Maka-BP Sara ka man, maka-BBM ka man, eh doon tayo sa tama para sa bayan. Kaya tayo, siyempre, case ko tayo guys, di ba? Case ko tayo. So kayo guys, anong masasabi nyo dito? Tatayo kaya ang Kongreso, di ba? Sila Martin Romualdez at sa kanyang mga miyembro. Ang dami yan, nasa 300 guys. Kasi alam naman talaga natin, gusto na nilang i-impeach si Sara o mananaig itong si BBM dahil sa kanyang sinabi na ayaw niya ng impeachment. So abangan natin guys, di ba? Medyo mainit-init pa to. Kaya huwag mong kalimutan, like and share and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po sa support. Pilipinas, Manila, God first.